MX3. Dito ako, Bilib. Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay present sa inyong mga telebisyon. Sa lahat ng ating Signal subscribers, kami po ay nasa True TV. Channel 19 po yan, kaya tutok na po kayo. At syempre, hindi kami mawawala sa Facebook at sa YouTube. I-search lamang po ang True Network PH. Live po tayo sa Facebook page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. At katuwang po natin ngayong araw, every Thursday and every Friday, MX3 Day, syempre, dito po sa Sagot Kita. At mga kapatid, Semana Santa na po sa susunod na linggo. Ano ang balak nyo? Paano nyo ipapakita ang inyong panata sa Panginoon? At dahil po today ay Health Day, katuwang nga po natin ang MX3, pag-usapan natin ang isa sa mga tradisyon natin, ang pag-aayuno o fasting. Ano nga ba ang fasting? Hindi lang kasi yan basta-basta dahil may tamang pamamaraan po dyan. Alamin natin ang iba't ibang klase ng fasting at mga benepisyo po nito sa ating kalusugan. Mayroon din naman. After all, hindi lamang naman po kasi yan tungkol sa pagkain, kundi mas malalim na uri ng spiritual discipline para sa ating mga Kristiyano. Ang ating question of the day, anong klaseng fasting ang gagawin mo sa Holy Week? Yung iba nga, pagpasok pa lamang ng Lent season, di ba, Lenten, yung Ash Wednesday, nagsisimula na po yan. Simula na talaga ng fasting, di po ba? Yung iba naman, ayan, pagpasok ng Holy Week, ng Palm Sunday hanggang Easter Sunday. Kung may gusto po kayong i-share, post po kayo sa ating live stream, mga kapatid. At sagot po kayo sa ating question of the day dahil baka isa po kayo sa magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Siyempre, kompleto yan. Iba't ibang produkto. May MX3 coffee, may MX3 tea, ating MX3 capsule, at hindi po mawawala ang ating Holy Bible. Atin Flesh, nagbabalik ang ating mga kasama natin ngayong hapon. Amoy Steps of Paul. Ayan. Galing po siya sa Greece. Tama? Tama ba ako? Galing po siyang Greece. Kasama natin ang ating integrative medicine specialist, of course, Dr. Edwin Bien. Hi, Doc Bien. Hi, I miss you. Na-miss din namin ikaw. Medyo may kahabaan, 2 weeks yung naging trip po ninyo. Yes, 10 days of that 2 weeks sa Greece. And Tama. then, dumaan kami sa Roma, sa Italia. Italia, oo. Hello, da papa. And then we went back. And there's a reason for that. Kasi doon sa Greece, doon nagpunta si Saint Paul after siya maturuan ni Jesus. Sa Italia, sa Roma, doon nagpunta si Saint Peter. Ayun. So kanya-kanya sila ng assignment. Iba talaga, no? When you go on a trip, madaming revelation sa'yo. Exactly. Marami kang natututunan. Exactly. Ayan po. At kasama nyo ang team, ang grupo ng CCF, Christ CCF. Commission Fellowship. Ayan. Yeah. Sana sa susunod, hindi lang ikaw. Huwag ka magsusolo. Ayan. Sama ulit tayo. Kung Tayong kailangan dalawa mo ulit. ng nurse, Tayong dalawa. ayan. Sama tayo. I'd like Ako, to say I'll hello. be your assistant. I'd be glad to. Hello there, Yellow Bus. May kulay-kulay din ang bus meron din. Oo. Yellow bus ka naman this time. Pero konti lang yung tao sa bus. Oo, last time tayo, orange. Orange bus. Orange Yeah. bus. Nung kami po ay Holy Land. Pero ito, isa yan sa mga bucket list ko po. Ayan, Steps of Paul naman. Prepare your knees. Oo nga, sabi mo nga. Dala ko ng benda. Dala ka ng walking stick. Ayun, oo, kailangan yon. At saka sangkatutak na payong. Parang nang umakyat tayo ng Mount Sinai, diba? Yeah. They provided Walking stick. stick. Oo, kailangan ng walking stick. Pero Malaking madaling araw tulong yun eh. Oo. Ito, tanghaling tapat. So, may payong ka. Init. Uber. Ay, siguro, parang hindi naman nagbago ang kulay mo. Mamula-mula ka pa nga eh. Paano mo susunugin ang dating Hindi, sunod? wala akong sinabi ha. Sa'yo nang galing yan ha. Ay ano, kitang-kita sa camera. Bakit sa camera? Laging ang puti mo. Nahihiya tuloy ako. Ayan, pag-usapan natin. Okay. Ayan, ito pong kadalasan o
taon-taon na ginagawa natin, ano? Ito pong fasting. Yes po. Okay, ano ba ang mga klase ng fasting at bakit dapat natin itong malaman, Doc Pierre? Pwede po ba, with your permission, may ipapakita lang ako certain pictures. Okay. On the way to Greece, alam nyo po, simula ng Ramadan. And when we talk about fasting, ang naiisip kagad natin, yung mga kapatid natin, ng mga Muslim, they do regular, yearly fasting. So ipakita po natin yung picture number 1. Direct, pwede po ba? When we say fasting, ito ay ang pag-alis sa ating sarili ng ating mga kinagigiliwan. Yan. So, hindi lamang po fasting pagdating sa pagkain. Mamaya, babanggitin ko na may mga ibang bagay na pwede rin nating alisin. Yung bang nakatuto ka lagi sa iyong Facebook, sa iyong cellphone, o kaya ginagamit natin ang Holy Week para talaga maglakbay. Walang masama, no? Pero if there is a way na mapipigilan natin ang mga bagay na yon, so much the better. Sa mga kapatid nating Muslim, sa picture number 2, ito yung kanilang fasting. Ayan. Mula dawn, ibig sabihin, pagbagsak ng araw hanggang pagsikat ng araw, hanggang pagbagsak ng araw, wala silang, pagkain, inumin, at pakikipagsiping. From dawn till sunset. Dawn is 6 to 7 p.m. Pati talaga drink? As in kahit tubig? A.M. Oo, wala talaga. But they do this every year. At according sa Quran, sa picture number 3, may health benefit daw ito. And correct, mayroon talagang health benefit ito na mamaya ipapaliwanag ko po. Now, doon naman sa mga Kristiyano, kamukha po natin sa picture number 4, ano daw yung fasting natin? Minsan, nakakahiya i-admit. Ito lang yung fasting natin sa picture number 5. Sa Biyernes Santo, hindi tayo kakain ng karne. Yun lang. Tapos, sabi ng lola ko, tahimik. Huwag magtatatawa, huwag magtatatakbo. And for us, yun na yung fasting. Pero may mas malalim pala yun At sinabi yon dito sa Biblia ni Mark 9:29 sa picture number 6. Ayan this can come forth by nothing but by prayer and fasting. So ibig sabihin, on the moment na panahon na gusto nating gunitain ang pagkamatay ni Jesucristo, gamitin natin yung maraming time na yon sa pagdarasal. Yung prayer and fasting together. Yan ang mga spiritual fasting, Miss Cheryl. So, ayan mga kapatid. Oo nga, yun ang nakasanayan natin. Actually kami, pagpasok ng Lent, every Friday, bawal ang karne. Yun. Noon. Pag Thursday, mukbang. Yun lang. Ayan, okay. Yan. Pero may health benefit yon. Yan. So, pag intermittent, 16 hours kang fasting, healthy pa ba yan? Ganyan? Ganon? That's very nice. Let me show this picture again, Ano ang benepisyo, kamukha ng tanong ni Ms. Cheryl, regarding fasting? May pinaka-apat na napakagandang dahilan na magagawa natin ang fasting. If we can. Sa picture number 7 po, pakita natin direct. Unang-una, nakakatulong palang bumaba ang ating kolesterol. You know why? Because during fasting, ang tinutunaw ng ating katawan bilang sustansya at kanyang enerhiya yung deposito nating mga taba. So it can lower cholesterol, LDL, and triglyceride. Next, sa ilalim makikita nyo, it can help in obesity. So yung mga tao talaga na nagfa-fasting, they trigger a certain hormone. Leptin. Dalawang klase yung hormone Ghrelin at saka leptin. Para hindi kayo malito, tandaan nyo lang, yung ghrelin, katunog niya gremlin. Masama yung gremlin. Kasi yun yung kain ka ng kain. Alright. Ngasab ka ng ngasab. Okay. Yung leptin, sinasabihan ka galing sa utak mo, tama nang kain, busog na tayo. Hanggang liig na nga, busog na Yung leptin. So when you do fasting, you increase the leptin, you reduce the gremlin. Gremlin ang nasa gremlin na lang, ng grelin. Grelin, pero grelin talaga. Grelin talaga yun. Okay. Next. Siyempre, dahil bababa yung cholesterol LDL mo, it will make your heart beat faster and healthier. And pati pala sa mental status. Kasi nakaka-increase yan, ang pag-increase ng dopamine. So yung mga nagpa-fasting parang medyo relax, cool, less ang anxiety. Chill lang, chill. Chill lang. Okay, yan yung intermittent, 16 hours. Ngayon, meron naman yung OMAD.
1 meal a day. Bago yan. Okay pa ba yun? Pero kanino lang din yun na ideal. Hindi naman kasi pwedeng, depende po sa health condition nyo, no? O overall health status. Pwede ba yan kahit sino? Pwedeng gawin yung OMAD? Ako, kahit na pwede sa estado ng katawan ko, hindi ko kaya. You look good. You look good, ah. Oh, I lost weight. I did. Nag-effort naman ako, pero hirap talaga ako yung 1 meal a day. Meron nga, 'di ba, Doc, 72 hours daw of no food or no eating. Pag-discuss ko rin yun. Go ahead, Doc. Sige. Now na ba? Sige, go. Gaya mo tayo, yung 1 meal a day. Bago tayo yung 1 meal a day, gusto mo, sige. Sige. Doon tayo sa intermittent para hindi sila malito. From intermittent na 16 hours. Ginawa ko yan eh. Yung picture number 8, please, will show us kung ano yung intermittent fasting. Okay. Ang ginagawa ko po nito, for 1 month, ang huling kain ko, alas 7 ng gabi. Ang unang kain ko kinabukasan, alas 10 ng umaga. So kung bibilangin mo mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga, sabay-sabay tayo 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 hours. So pwede kang 16 hours, 15, 14, o 12 hours kung anong kaya mo. Now, what is happening? Mamaya may demo ako sa inyo. Ang nangyayari sa katawan natin kapag hindi tayo kumakain mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga, ang sinusunog nating energy, yung ating mga kinain the day before. And that is a good way to lose weight, but, sa tanungan ni Cheryl Cosim, ask your doctor. Baka mamaya meron kang diabetes, kidney disease, etc. Now, nauuso yung bago, yung OMAD. Parang hindi ko kaya to. 1 meal a day. Oo, nasa picture number 9. Yung OMAD, mamili ka ng meal na kakain ka. Usually, this is done ng alas 2 ng hapon. Yan. So, sa kanan, yung mga pwede mong kainin, sa kaliwa, yung mga bawal mong kainin. Now, pa rin pala. Okay. May choice pa. Kasi yung iba, iniisip nila, pizza. They can eat anything. Hindi Oo. Bulalo. Sabi mo nga, Mukbang. Hindi. Between 2 to 4 p.m. is the time that is best na nag-OMAD. Okay. Ayan. So, 4 kasi sa gabi, hindi ka na magugutom. Now, sa umaga naman, kahit gutom ka, you can drink plenty of liquids. Liquid ka lang ng liquid. However, there are some people, gaya ng may mga GERD, at saka yung mga talagang ulcer na, hindi ipinagpapayo po ito. May mas maganda kaysa OMAD. As for me ha. Sige po. Juice ano fasting. po yan? Juice fasting. Yan maganda. Maganda yan. Ito na pag-aralan ko sa Europa, doon sa itinuro, pero wala na siya, si Dr. Max Gerson. Itinuro niya to sa mga taong may comorbidity, lalo na kung mabigat ang karamdaman, gaya ng tumor o cancer. Picture number 10, please. Juice fasting, sinasuggest na maghapon, juice ka lang ng juice. Okay. Wala kang solid. Okay. Kahit Pero, anong klaseng juice? Kailangan isang prutas, isang gulay, together. Okay. Kung may juicer ka, mas maganda. Okay. Kung blender lang yun sa'yo, pwede na. Pero yung sapal, wag mong itapon, pwede mo yan ngayon isahog sa sabaw, sa soup, that you can sip. Akala nila ang inumin mo juice malalamig lang. Hindi, you can sip soup also, juice fasting. And when you're doing juice fasting, kahit likido yan, ngunguyain nyo. Talaga? Tubig, ninunguya. Likido, ninunguya. Kasi maglalabas ka dyan ng salivary amylase. Yung amylase na yon, yan yung pantunaw nung mga kinakain natin. Hindi physically. Hindi lang yung, Dug-dug-dug. lagok ng lagok. Dug-dug-dug. Hindi. Ang minunguya yan. Ayan. Okay. But it's good, no? If you do that for 3 to 5 days, ang laki ng maitutulong sa iyong pangangatawan because your kidney will go into overdrive and your liver will cleanse itself. Bababa yung iyong SGPT, SGOT, sa liver enzyme yon, makikleansing ang liver po ninyo, ang kidney ninyo. No solid at all. 3 days yan na juice fasting. Yung sapal lang ang solid mo. Yun yung sapal ng blender. Tapos nilagay mo bilang soup. Yung fiber. The fiber. In a clear soup. Yan ay juice fasting. And if you want to learn more about that, hindi lang yung pang weight loss. Yan ay napakaganda sa may mga comorbidity. Look for the name Dr. Max
Gerson, Gerson. Ayun, I was gonna ask, kasi pwede ba ito or may restriction ba? Like kung may diabetes ka, may ulcer, at sabi nyo nga may GERD. Clearance muna Clearance. sa Alright. doctor mo. Kasi kung may H. pylori ka, ay, sasakit yan mo dyan. Oo. Paano kung may hypoglycemia ka? Babagsak ang sugar mo dyan. So, clear with your doctor. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. Kompleto po ang aming tandem ni Dr. Edwin Bien. Pinag-uusapan po natin ang fasting o itong darating na Holy Week. Anong klaseng fasting ang gagawin nyo sa Holy Week, pag-aayuno? Kanina nabanggit din ni Doc Bien, hindi lamang yan sa pagkain. Yes. Ano yung kaya mong i-sacrifice? Tama ba? Tama. Alisin, isa-sacrifice. Parang ginawa ni Lord, ni Jesus sa atin. Diba? So, anong pwede nating ibalik? So, post po kayo sa ating live stream. Sagot po kayo. Malay nyo, isa po kayo sa magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Sa ating pong mga Pinoy, ay nakagawian na nating umiwas sa pagkain ng karne, di po ba, tuwing Semana Santa. Pero ano ba dapat ang laman ng ating pinggan? Narito ang komprehensibong meal plan, hatid po sa atin ni Coach Fia Batwa Mambuay, ang ating registered nutritionist dietitian. Panoorin niyo po ito. Holy Week na naman, panahon ng pagninilay at pag-renew ng ating faith. At syempre, kasama rin ang pagplan ng ating mga kakainin. Sa linggong ito, marami sa atin ang nag-a-abstain sa pagkain ng karne. Kaya ngayon, isi-share ko ang isang simpleng meal plan recommendation na puno ng nutrition, perfect para sa ating Lenten sacrifice. Sa unang araw, magandang simula ang ginisang munggo na may halong spinach. Sa second day, pwedeng pakbet na mayaman sa mga local vegetables tulad ng kalabasa, ampalaya at okra. Huwag kalimutan ang fruits. Isama ang mangosteen na known for its antioxidant sa inyong diet. Pwede rin iba't ibang fruits or desserts or fresh fruit juice para refreshing. Sa Good Friday, karamihan ay light meals lang. Magandang ideya ang vegetable salad topped with fruits and tuna para light pero puno ng nutrients. Sa Black Saturday at Easter Sunday, pwede na tayong maghanda ng mga festive meals. Why not try a special vegetable dish or a fruit platter para i-celebrate yung season na to? Ang Holy Week ay panahon ng sacrifice at reflection, at sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain, mas napapalalim natin ang ating selebrasyon. Stay healthy and blessed. Yan po si Coach Fia Batwa Mambuay, ang ating resident registered nutritionist dietitian. At with Dr. Bien naman, mayroon kang ide-demo. Kanina sabi mo may ide-demo ka. Demo. Ano bang ide-demo mo? Parang ano yung drink mo dyan? Nakakatakot ba yan? Hindi Parang chocolate drink na or coffee. Coffee. MX3 coffee mix ba yan? Hindi. This is our dessert usually. Ganito po yan. Ayan. Gusto ko lang i-demo sa inyo na makita po ninyo bakit maganda rin ang nagfa-fasting. If you will allow me, kahit na siguro once a month, gawin lang po ninyo ito ng 2 araw o 3 araw na magkasunod na walang almusal. Walang almusal, yun lang. 3 almusal araw. Lang. 3 araw. Walang almusal Friday, lang. Saturday, Sunday. No breakfast. No breakfast. Pwedeng weekday na lang. Weekday. masarap Kasi may kumain. Mas madali mag-skip ng meal pag may trabaho. Pag may trabaho. Ito kasi, baso po ito, no? Baso. Assuming ito yung ating pagkain. Okay. Siyempre, yung kinain natin, pupunta yan sa ating tiyan, pero pupunta yan ngayon sa ating atay. So, ilalagay ko. Ito yung dinner natin. Kunyari, dinner na natin yan. Hindi tayo kontento. Usually, nagde-dessert pa tayo. Oo, syempre. Kaya may dessert tayo. May iba, nagme-merienda ng 12:00, midnight snack. Kasama ako dyan. Sige, dagdagan mo, Doc. Dagdagan ko, midnight snack. Ayan. Ay! Okay. Midnight snack yan. Alright. Okay lang. Di nakatulog ka na. Gumising ka na. Supposedly, the body is already digesting yung kinain mo that night. Yung dessert, pati midnight snack. Paggising mo, imbis na mag-digest, hindi pa ready yung iyong katawan, ay may breakfast ka na. So what's happening? May tulo siya. Makita mo? Umaapaw? Oh my goodness. Ayan, yung apaw na yon, may pansalo naman ako. Yung apaw na yon, umaapaw sa ating dugo. So it will come out as blood sugar.
Okay. It's now affecting your liver, aakyat yung enzyme ng iyong liver. Because the body is not yet ready to receive another food to digest. Galing ah. Galing. Nakakatakot yun, Doc. Yun yun. So, Nakatakot na explanation ito yung yun. iyong katawan na punong-puno na ngayon. Kaya wala pag na siyang hindi na panahon. kaya, wala ng panahon, pumupunta sa ating dugo. Yes. Ngayon, magtataka, ba't mataas cholesterol ko? Ba't mataas ang sugar ko? Bakit mataas ang liver enzyme ko? Bakit mataas ang creatinine ng kidney ko? Ang eGFR ko bumabagsak. Because wala na siyang time to replenish. That term is called autophagy. Autophagy. Paki-google nyo po yun, AUTOPHAGY. That means giving your cells a chance to replenish itself by removing first lahat ng mga toxin in your body. Now, okay, what happens kung ito isang araw? Paano kung ganyan ang habit Araw-araw. mo? Ganyan ka gabi-gabi. Parang ayoko na tuloy, tinanggal ko na nga yung mga chips ko. So, kaya may explanation talaga na dapat ang last meal mo ay 4 hours before you sleep. that is correct. Para bago ka matulog, nabigyan mo naman ng pagkakataon yung katawan mo na may digest. Ako guilty ako, Doc. May mga pagkakataon, syempre, nasa kama ka na, ngata-ngata ka pa dyan. Paggising ko in the morning, feeling ko busog pa rin ako, parang nandun pa rin yung kinain ko. And you're going to produce acid. Oh, yes. Acid ka. Yes, oo. Magkakaroon ka ngayon ng parang dighay. Because now your body is doing overdrive into digestion. When you are sleeping, the body should not be doing digestion. It should be resting. It should be resting. Dapat umiikot na yung sustansya sa iyong utak, sa iyong puso, para makaiwas tayo sa heart attack and sa stroke. Alam po ninyo, if you're really serious about this, hindi na bago ito. This was researched by the Harvey Diamond Book. Harvey Diamond Book. Hanapin niyo po yan. Dahil sila po yung nagpatotoo na hindi pala totoo na dapat the biggest meal is in your breakfast. Noong araw yun eh. Breakfast, eat like a king. Dinner, eat like a pauper. Oo. O yun, mali na po yun. Okay. Pag ganyan nga, na habit na, ganyan na, araw-araw, or ilang taon nang ginagawa yan, dito na, kaya sinasabi nyo, nagde-develop ng anong mga posibleng sakit, Doc. Yan. And kahit na bata ka pa, minsan kasi yung mga bata, kampante, bata-bata ako pa, hindi ako magkakasakit, di ba? We are seeing it now. We see a lot of people ngayon na nagkakaroon sila ng problema sa kidneys. I see that kahit na batang-bata, 30 anyos, tumataas yung tinatawag na creatinine. Ang creatinine po, lason yun eh. Lason na dapat inilabas ng ating katawan, pero hindi na ilabas dahil nga overdrive na ang trabaho ng kidney natin. Wala na siyang pahinga. At yung pag-akyat ng creatinine can lead to kidney failure and can lead to dialysis. Hindi nyo napupuna, ang daming dialysis center ngayon. Yan, that is one. That is also the reason why nakakakita kayo ng mataas na blood pressure na bakit ganun? Tumataas BP ko, hindi naman ako kumakain ng karne, hindi ako mahilig sa maalat, tapos bata pa ako. Because again, the body is not able to remove all those toxins in our body. What we need is autophagy. Give your body and cells a time to rest. And the time to rest is when you are sleeping. Ayan. Ngayon, in the morning, sabihin nyo, may iniinom akong gamot eh. Baka hindi ako pwedeng mag-fasting. Well, you can. You can drink liquids. Tsaa. Meron tayong MX3 tea. Sugar-free yung ating MX3 coffee. But other than that, you can boil a lot of leaves bilang inyong pinakatsaa. Ginger tea, turmeric tea, sambong tea. It's up to you. Kahit na mainit po yon, makakatulong ngayon yon sa ating digestion. And pagdating ng 10 o'clock or 10:30, that's the time that you eat your brunch. And when you are taking medicine, that's also the time na pwedeng inumin niyo po ang inyong maintenance medicine. Sasabihin niyo, 10:30 kain ako, di gutom ako mamaya alas 3, alas 4. Exactly. Pwede kang magmerienda. Kamote, saba, root crops is very good for you. Sa dinner, 7 o'clock,
7:30. Ang kakainin naman natin, isda, gulay, a little rice, carbohydrate. If we continue doing that, makakapagpahinga ang ating katawan. Mga kapatid, break po tayo ng kaunti sa ating pagbabalik. Ay lahat po ng inyong mga katanungan kay Dr. Bien at inyong mga komento, ibabasahin po natin yan. Habol po kayo. Maaari po kayo mag-post sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim, or you may call our tanungan hotlines. Pwede rin po. Katuwang natin ang MX3. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni Doc Edwin Bien. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ako po si Cheryl Cosim. Of course, we're still joined by Dr. Edwin Bien, ang ating integrative medicine specialist. Katuwang po natin ang MX3. Doc, meron tayong caller mula sa Pasig. Accommodate muna natin si Ma'am Angelita De Dios. Hi, Ma'am Angelita. Ay, good afternoon po, Ma'am Cheryl. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod ni Doc Bien? Ako po ay everyday Sagot Kita, listener and watcher. Salamat po. Thank you. Talagang, kasi kaya lang po ako ngayon Sige po. Off nyo. Kasi po, meron ako kung gustong i-share tungkol po dun sa fasting na pinag-uusapan natin. Sige nga po. Opo. Pakihinaan po yung inyong monitor para hindi ka malito, Ma'am Angelita. May may delay. May echo. Oo. Yan. Hello. Opo. Go ahead po. Kasi ako po, gusto ko pong itanong kung tama lang po yung ginagawa kong fasting. Good afternoon, Dr. Bien. Ano po? Opo, ganito. Kasi po, Palagay ko yung radyo nyo po yan. Opo. Nilayo ko na po. Malayo na kasi hindi ko po mahinaan. Baka mawala. Sige po. Okay. Ganito po. Yung fasting nyo po ay? Opo. Ganito po yan. Pag gising ko po sa umaga, umiinom po muna ako ng 1 glass of warm water. Okay. Pagkatapos nun po, mga 1 hour before, after, iniinom ko po yung aking MX3. Wow, thank you po. I take again 2 glasses of warm water. Wow, 3rd glass mo na yan. Opo, hindi ako nagugutom hanggang mga 7:30 to 8. Okay. Pero ginawa ko po ito starting pa siguro more than a year. Kasi yun nga po, parang may nadinig akong magandang pang-cleansing. Kaya lang, sabi ko, naku, magugutom ako every 2 hours, kailangan akong kumain. Pero mulang ginawa ko po iyan, hindi po ako nakakaramdam nun talagang gutom na sasabihin. Very good. So sabi ko, siguro nakakabuti ito. So ginawa ko po ito more than a year na ngayon. Wow, 1 year na. Opo. Pero ang naobserbahan ko po, na nag-normalize yung aking blood sugar. Oh, wow. Oh, that's good. At saka, pati water BP, fast, kung tawagin natin yan. Opo, yung blood sugar ko naging 110, 109, minsan 99. Yung tempo, naglalaro po sa ganun. Alam ko, hindi naman po yun. Tama lang po yun, Opo. Tapos, yung aking BP naman, nagiging parang permanent na sa 120/80. Yan. Kaya sabi ko, pwede pala to. Ibig sabihin, so pati yung gutom ko po, siguro it's also in your mind, nakokontrol din, di ba po? Alam nyo, while you are mentioning that, gusto ko pong isabay habang nagsasalita kayo, yung picture to explain yung sinabi nyo. Direk, pwede bang habang nagsasalita si Ma'am Angelita, yung picture number 11, ipakita lang po natin. On screen, makikita nyo po yung tinatawag nating water fasting. So, ibig sabihin, ito yung mga tao na binubusugan sarili nila on certain time, on certain days, gamit po yung tubig lamang. Ayan. Nandiyan pa ba si Direk? Picture number 11. Inaayos lang daw po. Ayan. When we are doing water fasting, that means hindi napapagod yung ating kidney, yung ating atay. Siyempre, ang tubig naman talaga, pang cleansing lang yan. So, maganda yung ginagawa ni Ma'am Angelita. Ma'am Angelita, anong oras kayo naghahapunan?
Usually po 8:30 to 9. Very good, very good. Tapos mga 9:30 to 10, tsaka na po ako, matutulog na ako. Ano ang usual choice ng mga pagkain po ninyo? Ay, naku, yan po ang isa pa din. Connected din po sa ating fasting. Sige po. Kasi, more ako ngayon ng vegetables na halos hindi ko po ginikisa, nilalaga na lang. Good. Tapos, ang meat ko, naku, seldom, very seldom na po. Very good. And ilang taon na po sila? Doc Bien, 84. Oh, wow! O, napawaw kami pareho ni Miss Cheryl. Bibihira ang taong sumasapit ng 80. And the way that we hear your voice, mukhang may timbre pa, may lakas pa. So, what you're doing is good. Water fasting. Kala ko mga... Ayan, ipakita natin uli, direct. Ipakita natin uli yung picture na yon, yung kulay green. Ayan, no? Autophagy with water. Okay. Ayan, yung inom so, ng for tubig. beginners, ayan, 3 to 5 days muna lang gagawin. Pero ito, si Mama Angelita, naging habit na niya. For a year. Oo. Ayan. So, salamat, Mama I'm Angelita. sure, Ma'am Angelita, you feel younger, stronger, Yes, no po? and I had more appetite. Ay, Dati nireklamo ko lagi, naku, wala akong gana kumain kung ano-anong iinumin kong pampagana. Yun lang pala naman, MX3 ang remedyo. Pero hindi po dahil MX3 po tayo, pero I'm just telling the truth. Yun lang lagi po ang ginagawa ko. Naku, we're And glad every to know morning, that. basta pagising ko po, I take 1 glass of warm water. Ayan. After that, I'll take my MX3. Kung meron po akong banana o kaya prutas, kinakain ko po after. May gusto lang po akong isingit na slide while you're talking, Ma'am Angelita. Picture number 13, direct, pwede ba? Last na to. How to end the fast. Napakahalaga to. Hindi parang bigla Akala ka na lang. mo, hindi ka kumain. Kinabukasan, nagmukbang ka na. No. Sa picture number 13, it will show us na kung talagang nagtatlo, hanggang 5 araw ka, hindi nagkakakain ng usual mo, dapat on the last day, kaya nga tinawag na break fast. Break the fast. Ang kakainin mo lamang ay prutas. Muna. That's all you can eat for that day. Okay. Breaking the fast. So, yun lamang po. Salamat. Thank you, Nanay Angelita. Tsaka I exercise every day. Of Tsaka course. gusto ko pong idagdag sana, Ma'am Cheryl. Opo. Kasi while I am on that water therapy, I call it water therapy, nag-online mass po ako. Kasi hindi ako makakalakad na masyado po papunta sa church. I concentrate more on my prayers pag nandito lang po ako sa bahay. Spiritual health is very Yes, important. and it also, for me, it's also a kind of fasting kesa pupunta ka, maglalakad ka, tapos kung ano-ano mga kung anong mga marites na sa simbahan, sorry. Pero lalo this season of Lent, more on my spiritual welfare. Maraming salamat po, Ma'am Angelita. Thank you for taking the time to call us, and thank you po for sharing your story. Salamat po, Nanay Angelita. God bless you. Ayan po, nakakatuwa. Ganda, ayan, 84. Isa yan sa 84. dapat ma-inspire Maganda. tayo, Doc. Ayan, May ikaw questions salamin tayo? Diyan, Sige. nakuha mo ba? Si Weng Carpio. Sige, Ang kape go. daw ba at juice kapag pinagsama, okay po sa tiyan. Kapag yung kape nyo po yung non-acidic, di ba? Sugar-free, gaya po na MX3 coffee. Maganda po yan. Yung juice naman, huwag niyo pong lalagyan ng masyadong maraming asukal. Ayan. Si Jenny Marquez, okay lang ba yung no-meat diet? Opo, maraming mga tao no-meat eh. They just eat siguro, occasionally lang, pamit-meat lang. Yan. Di ba daw nawawalan ng protein? Ay, may protein sa tokwa, sa itlog. Yan. Sa gulay may protein, kahit na po yung munggo. Laila Santos, advisable ba yung water fasting? Ayan, nadinig nyo na po yun, Laila. Galing po kay Mama Angelita. Naile Zurk. Ang pagpa-fasting ay isa sa ginagawa upang mapalakas ang espiritual na pinagkakaugnayan sa Panginoon. Salamat. Thank you, Mr. Cruz. Ronald Tumbaga. Ang pagpa-fasting ay pampalakas ng espiritu na lumalaban sa kahit na anong malalang sakit. Tama rin. Si Ronald Tumbaga. Salamat. Joshua Bautista Nelmida. Hello, ako po ay gagawing fasting because I don't usually fast kasi po baka makaapekto sa performance namin sa training and race. Since endurance po ang sport namin, but I usually do during Holy Week.
Tama. Etong Wednesday, Thursday, Friday, sama mo na Saturday, Sunday. Yan. Joan Patricio, I will do social media fasting. Ito ang the best na nakita ko. Oo. Social media fasting. Kanina yon pinag-uusapan natin na hindi lamang ngayong Holy Week po ay hindi lamang sa pagkain sana. May mga bagay tayo na pakita natin sa Panginoon na pwede natin i-sacrifice itong napakahalaga sa atin or yung tipong parang masisira tayo ng ulo pag di natin nagawa para ipakita yung ating commitment at pagmamahal sa Kanya. Just like kung gaano niya kamahal si Jesus, kahit masakit, siguro mahirap para sa isang ama, ibinigay niya yan sa atin. Ibinigay niya si Jesus sa atin para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. So ito, yung tipong social media, cellphone, out, diba? TikTok, out yan. Yan, yung mga ganon. Facebook. Ano yung kaya nyo? Kaya nyo. Na may pakita, kaya ko to Lord. Tapos hingi na rin tayo ng tulong kay Lord na kayanin natin talaga. Diba? Patayin yung wifi. Oo nga. Or pumunta sa lugar na wala talagang wifi. Pero mas maganda, mas makabuluhan yon kung talagang andyan ang wifi at kaya mo. Kaya mo. Diba? Sinacrifice mo talaga na you want to do this for the Lord. Diba? Yung hindi mo iwa-wifi, pagtuunan nyo ng pansin, manood kayo with your family, yung series ng The Chosen. It's beautiful. Maganda ba yun? Oo, it's beautiful. Madaling maintindihan, lalo na para sa mga bata, yung journey ni Jesus. Oo. Pinapanood ko kasi, ano pa rin yung luman-luman, the Ten Commandments. Yun. Maganda. The Chosen. The Chosen. O mga kapatid, narito ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3, Weng Carpio, Nanay Angelita de Dios, si Joan Patricio, James Sanchez, and John Santos. Kayo ang ating winners today, April 10. Ilagay niyo po, mag-send po kayo ng direct message po sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Ilagay niyo po dyan ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po nating mapadala ang inyong mga gift pack. Well, Doc Ben, it's good to see you. It is good to see you. Monday, makakasama niyo po muli si Dr. Bien dahil po wala tayong airing on Monday, Thursday, and Good Friday. So yung Thursday and Friday episodes po natin, katuwang ang MX3, Lunes at Martes po yan. So Health Day po tayo, Physical Health on Monday with Dr. Bien. And then on Tuesday naman, kasama po natin si, tama ba ako? Pastor Jeff tayo? Pastor Jeff Eliscopides. Yes, ayan po. Para hindi tayo absent kahit tayo Holy Week, mga kapatid. So, see you when I see you. After the Holy Week, after kita tayo. The Holy Week, para mahirap yung matagal tayo hindi nagkikita. Oo nga, dapat mabilis. Ayan, marami pong salamat mga kapatid. I'll see you again tomorrow, of course, para sa ating Sagot Tayo ni God, katuwang ang MX3. Diyan po nagtatapos ang isang oras nating tanungan at sagutan. Ako po si Cheryl Cosim. Ito naman po, Dr. Edwin Bien. Sagot Kita.